Halina't pakinggan natin ang simula ng lahat, ang kwento ni Adan at Eva sa Hardin ng Eden. Noong unang panahon, bago pa magkaroon ng mga syudad, mga kotse at mga cellphone, nilikha ng Diyos ang isang napakagandang mundo. Puno ito ng malalawak na karagatan, matatayog na bundok at mga lunti ang kagubatan. Nilikha niya ang araw para magbigay liwanag sa umaga at ang buwan at mga bituin para sa gabi. Pagkatapos nilikha niya ang mga isda sa dagat, mga ibon sa himpapawid at lahat ng uri ng hayop sa lupa mula sa maliliit na langgam hanggang sa dambuhalang elepante. Lahat ay perpekto at maganda. Nang makita ng Diyos na kumpleto na ang lahat, sinabi niya, "Gagawa ako ng tao na kawangis ko." Kumuha siya ng alabok mula sa lupa, hinugis ito na parang tao at hiningahan ng buhay. At sa isang iglap, ang alabok ay naging isang buhay na tao. Siya ang unang lalaki at pinangalanan siya ng Diyos na Adan. Para kay Adan, gumawa ang Diyos ng isang espesyal na lugar. Isang hardin na walang katulad. Tinawag itong Hardin ng Eden. Ang hardin na ito ay paraiso. Ang mga ilog dito ay may malinaw na tubig. Ang mga puno ay hitik sa masasarap na prutas na iba't iba ang kulay at lasa. May matatamis na mangga, makatas na mansanas at saging na dilaw na dilaw. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa lahat ng sulok, nagbibigay ng matamis na halimuyak sa hangin. At ang mga hayop, napakaamo nilang lahat. Ang mga leon ay nakikipaglaro sa mga tupa at ang mga ibon ay umaawit ng magagandang himig mula umaga hanggang gabi. Ang trabaho ni Adan ay alagaan ang hardin. Pinangalanan din niya ang lahat ng mga hayop. "Ikaw," sabi niya sa isang malaking hayop na may mahabang leeg, "tatawagin kitang giraffe." "At ikaw naman," sabi niya sa maliit na hayop na tumatalon-talon, "ay isang kuneho." Masaya si Adan sa Hardin ng Eden. Mayroon siyang lahat ng kailangan niya. Pero isang araw, napansin ng Diyos na kahit napapaligiran si Adan ng lahat ng kagandahan at ng mga hayop, parang may kulang pa rin. Si Adan ay nag-iisa. Sinabi ng Diyos, "Hindi mabuti para sa lalaki na mag-isa. Gagawa ako ng isang kasama na babagay sa kanya." Kaya isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Adan, kunuha ng Diyos ang isa sa kanyang mga tadyang. Mula sa tadyang na iyon, nilikha niya ang unang babae. Nang makagising si Adan at makita siya, napuno ng galak ang kanyang puso. "Sa wakas," sabi niya, "isang tulad ko, buto ng aking mga buto at laman ng aking laman." Pinangalanan ni Adan ang babae na Eva, na ang ibig sabihin ay ina ng lahat ng nabubuhay. Ngayon, sina Adan at Eva na ang magkasamang nag-aalaga sa hardin. Masayang-masaya sila. Araw-araw, namamasyal sila, naglalaro kasama ang mga hayop at kumakain ng masasarap na prutas. Palagi silang nag-uusap at nagtatawanan. At tuwing dapik hapon, bumababa ang Diyos sa hardin para makipag-usap sa kanila. Napakaganda ng kanilang buhay. Sinabi ng Diyos kina Adan at Eva, "Lahat ng nasa hardin na ito ay para sa inyo. Malaya kayong kumain ng bunga mula sa anumang puno. Pero may isang puno na hindi ninyo dapat kainin ang bunga. Ito ang puno ng kaalaman ng mabuti at ng masama. Sa araw na kainin ninyo ang bunga nito, tiyak na mamamatay kayo.
Naunawaan ni Adan at Eva ang utos ng Diyos. Napakaraming ibang puno na pwede nilang kainan. Kaya bakit nila kakainin ang bunga ng nag-iisang puno na ipinagbabawal? Naging masunurin sila sa Diyos ng loob ng mahabang panahon. Ngunit may isa pang nilalang sa hardin na hindi masaya sa kaligayahan ni Adan at Eva. Ito ay isang ahas. Ang ahas na ito ay tuso at mapanlinlang. Isang araw, habang nag-iisa si Eva malapit sa puno ng kaalaman, lumapit sa kanya ang ahas. Tanya, "Totoo ba?" Tanong ng ahas sa isang malambing na boses. "Sinabi ba ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain mula sa alinmang puno sa hardin?" Sumagot si Eva, "Pwede kaming kumain ng bunga mula sa mga puno sa hardin. Pero tungkol sa bunga ng puno na nasa gitna ng hardin, sinagi ng Diyos, huwag ninyong itong kainin at huwag ninyong hihipuin. Kung hindi, mamamatay kayo." Tumawa ang ahas. "Hindi kayo mamamatay," sabi nito. "Alam ng Diyos na sa araw na kainin nyo yan, magbubukas ang inyong mga mata at magiging katulad niya na nakakaalam ng mabuti at ng masama." Napatingin si Eva sa puno. Ang bunga nito ay mukhang napakasarap. Naisip niya, "Wow, mukhang masarap nga." At sabi ng ahas, "Magiging matalino ako tulad ng Diyos." Nag-alinlangan si Eva. Ang sinabi ng ahas ay kabaliktaran ng sinabi ng Diyos. Sino kaya ang pininiwalaan niya? Sa huli, pinili niyang paniwalaan ang ahas. Pumitas siya ng bunga at kinain ito. Pagkatapos nahanap niya si Adan at binigyan din ito. Hindi tumanggi si Adan. Kinain din niya ang bunga. Sa sandaling yun, nagbago ang lahat. Bigla nilang napansin na sila ay walang damit. Nahiya sila sa isa't isa, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, tinahi ito na parang panakip sa kanilang mga katawan. Nawala ang kanilang kaligayahan at kapayapaan. Napalitan ito ng takot at hiya. Nang dapit hapon na iyon, narinig nila ang tinig ng Diyos na naglalakad sa hardin. Sa halip na salubungin siya ng may kagalakan tulad ng dati, nagtago sila sa likod ng mga puno. Tinawag ng Diyos, "Adan, nasaan ka?" Sumugot si Adan na nakikinig ang boses. "Narinig ko po ang inyong tinig sa hardin at natakot ako dahil wala po akong damit, kaya nagtago ako." Nagtanong ang Diyos, "Sinong nagsabi sa iyo na wala kang damit? Kumain ka ba sa puno na inutusan kong huwag mong kainin?" Sinisi ni Adan si Eva. "Ang babae pong ibinigay ninyo sa akin, siya po ang nagbigay sa akin ng bunga, kaya kinain ko." Tanawag naman ng Diyos si Eva. "Ano itong ginawa mo?" Sinisi naman ni Eva ang ahas. "Nilinlang po ako ng ahas kaya kumain ako." Nalungkot ang Diyos. Dahil sa kanilang pagsusuyong, kailangan nilang harapin ang mga kahihinathan. Sinabi ng Diyos sa ahas na ito ay gagapang sa lupa at kakain ng alabok habang buhay. Sinabi niya kay Eva na magkakaroon siya ng hirap sa pananangalak. At kay Adan na mula ngayon, kailangan niyang magtrabaong mausay para magkaroon ng pagkain sa lupa. Ang buhay ay hindi na magiging madali. At ang pinakamalungkot sa lahat, hindi na sila pwedeng manatili sa hardin ng Eden. Sinabi ng Diyos, "Dahil kumain kayo ng bunga, hindi kayo pwedeng manatili dito at kumain pa ng bunga ng puno ng buhay at mabuhay magpakailanman." Gumawa ang Diyos ng mga damit na gawa sa balat ng hayop para kay Adan at Eva. Pagkatapos, pinalayas niya sila mula sa paraisong hardin. Naglagay siya ng mga anghel na may nag-aaping speda sa pasukan ng Eden
para walang sino man ang makapasok muli. Sa labas ng hardin, nagsimula sina Adan at Eva ng isang bagong buhay. Ito ay isang buhay na may hirap, sakit at kalungkutan. Ngulit sa kabila ng kanilang pagkakamali, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pinangako niya na balang araw, magpapadala siya ng isang tagapagligtas na tutulong sa mga tao na makabalik sa Kanya. Ito ang kwento ni Adan at Eva. Itinuturo ito sa atin kung gaano kahalaga ang pagsunod sa mga utos ng Diyos at ang pagtitiwala sa Kanyang mga salita. Ipinapakita rin ito kung kahit nagkakamali tayo, ang pag-ibig at awa ng Diyos ay laging nariyan para sa atin. Sa isang malayong lupain noong unang panahon, may isang lalaking nagngangalang Jacob. Siya ay may 12 anak na lalaki, ngunit may isang espesyal sa lahat, ang kanyang bunsong si Jose. Mahal na mahal ni Jacob si Jose higit sa sino man sa kanyang mga anak. Isang araw, ipinagbagawa niya si Jose ng isang napakagandang damit, isang balabal na may iba't ibang kulay. Ang damit ay sadyang kaakit-akit, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw at nagpapakita ng lahat ng kulay ng bahaghari. Tuwang-tuwa si Jose sa regalo ng kanyang ama. Isinuot niya ito araw-araw at ipinagmamalaki sa lahat. Ngunit ang kanyang mga kapatid ay nakaramdam ng matinding selos. Bakit si Jose lang ang may ganyang damit? Bulong nila sa isa't isa. Siya ba ang paborito ni Itay? Ang selos na ito ay unti-unting naging inggit at ang inggit ay naging galit sa kanilang mga puso. Nagsimula nilang iwasan si Jose at hindi na siya kinakausap ng maayos. Isang gabi, nanaginip si Jose ng isang kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, siya at ang kanyang mga kapatid ay nasa bukid, nagtatali ng mga bigkis ng trigo. Bigla ang kanyang bigkis ay tumayo ng tuwid at ang mga bigkis ng kanyang mga kapatid ay yumukod dito. Kinabukasan, ikinuwento niya ito sa kanila. Nanaginip ako, sabi ni Jose, na ang mga bigkis ninyo ay yumuyukod sa bigkis ko. Lalong nagalit ang kanyang mga kapatid. Ano ang ibig mong sabihin? Na magiging hari ka namin at yuyukod kami sa iyo? Sigaw nila. Hindi pa natapos doon. Nanaginip ulit si Jose. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang araw, ang buwan, at 11 bituin na yumuyukod sa kanya. Muli niya itong ikinuwento sa kanyang pamilya. Kahit ang kanyang ama ay napaisip, "Anak, ano ang kahulugan ng panaginip mong iyan?" tanong ni Jacob. Ang mga kapatid naman ni Jose ay lalong napuno ng puot. Isang araw, inutusan ni Jacob si Jose na dalawin ang kanyang mga kapatid na nag-aalaga ng mga tupa sa malayong pastulan. "Tingnan mo kung ayos lang sila at magdala ka ng balita pabalik sa akin," sabi ng ama. Sumunod naman si Jose. Habang naglalakbay, suot niya ang kanyang makulay na damit. Sa di kalayuan, natanaw na siya ng kanyang mga kapatid. "Haya na ang mapanaginipin," sabi ng isa. "Ito na ang pagkakataon natin. Patayin natin siya at itapon sa balon at sabihin nating ninapa siya ng mabangis na hayop." Ngunit ang panganay na si Ruben ay naawa. "Huwag natin siyang patayin," sabi niya. "Ihulog na lang natin siya sa tuyong balon na iyan." Ang plano ni Ruben ay balikan si Jose mamaya para iligtas ito. Pumayag ang mga kapatid. Pagdating ni Jose, agad nilang hinubod ang kanyang makulay na damit at itinulak siya sa loob ng malalim at tuyong balon. Si Jose ay umiyak at nagmakaawa ngunit hindi sila nakinig. Habang sila'y kumakain, may dumaang mga mangangalakal na papuntang Ehipto. Isang kapatid, Judas, ang nagsabi, "Ano ang mapapala natin kung papatayin natin siya? Ipagbenta na lang natin siya sa mga mangangalakal na ito." Pumayag ang lahat. Inahon nila si Jose sa balon at ipinagbenta siya bilang isang alipin. Si Jose ay dinala sa malayong lupain ng Ehipto, malayo sa kanyang ama at sa lahat ng kanyang nakagisnan. Upang pagtakpan ng kanilang kasalanan, kinuha ng magkakapatid ang makulay na damit ni Jose. Kumatay sila ng isang kambing at ipinahid ang dugo nito sa damit. Umuwi sila sa kanilang ama at ipinakita ito.
"Itay, nakita po namin ito. Hindi po ba't damit ito ni Jose?" tanong nila. Nang makita ni Jacob ang damit na puno ng dugo, napahagulgol siya. "Isang mabangis na hayop ang pumatay sa aking anak. Wala na si Jose." Labis ang kanyang paglulugsa at walang sino man ang makapagpagaan ng kanyang loob. Samantala, sa Ehipto, si Jose ay naging alipin sa bahay ni Potiphar, isang mataas na opisyal ng Pharaoh. Kahit na isang alipin, si Jose ay nanatiling tapat at masipag. Nakita ni Potiphar na lahat ng ginagawa ni Jose ay nagiging matagumpay, kaya't ipinagkatiwala niya dito ang pamamahala sa buong sambahayan. Ngunit dumating ang isa pang pagsubok. Ang asawa ni Potiphar ay nagtangka kay Jose at nang tumanggi siya, ay pinaratangan ito ng kasinungalingan. Dahil dito ay ipinakulong si Jose. Sa bilangguran, hindi pinabayaan si Jose. Dahil sa kanyang kabutihan, pinagkatiwalaan siya ng tagapamahala ng bilangguran. Doon ay nakilala niya ang dalawang bilanggo, ang punong panadero at ang punong katiwala ng Pharaoh. Pareho silang nanaginip at nalilito sa kahulugan nito. Binigyan ng kakayahan si Jose na ipaliwanag ang kanilang mga panaginip at lahat ng sinabi niya ay nagkatotoo. Ang katiwala ay nakalaya at naibalik sa pwesto, habang ang panadero naman ay pinarusahan. Bago umalis ang katiwala, nakiusap si Jose. "Sana alalahanin mo ako pag nakalaya ka na." Ngulit nakalimutan nito. Lumipas ang 2 taon. Ang Pharaoh naman ang nanaginip ng 2 nakakabahalang panaginip. Sa una, nakakita siya ng 7 matatabang baka na kinain ng 7 payat na baka. Sa pangalawa, 7 malulusog na uhay ng trigo ang nilamo ng 7 tuyot na uhay. Walang sino man ang makapagpaliwanag nito. Biglang naalala ng katiwana si Jose. "May kakilala po akong binata sa kulungan na marunong magpaliwanag ng panaginip," sabi niya sa Pharaoh. Agad na ipinatawag si Jose. Inilahad ng Pharaoh ang kanyang mga panaginip. Paliwanag ni Jose, ang 2 panaginip ay iisa lang din ang kahulugan. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong Ehipto, na susundan ng 7 taong matinding taggutom. Ang payuko ay pumili kayo ng isang matalinong tao na mamamahala sa pag-iipon ng pagkain sa panahon ng kasaganaan upang may makain ng mga tao sa panahon ng taggutom. Namangha ang Pharaoh sa karunungan ni Jose. "Sino pa ang makikita naming mas matalino kaysa sayo na pinatnubayan ng espiritu?" sabi ng Pharaoh. Ginawa niyang pangalawang pinuno ng buong Ehipto si Jose. Isinuot sa kanya ang mga magagarang damit, singsing at kwintas na ginto. Si Jose na dating alipin at bilanggo ay naging pinuno. Dumating nga ang 7 taong kasaganaan. Masigasig na nag-ipon ng pagkain si Jose sa lahat ng mga kamalig. Pagkatapos nito, dumating ang 7 taong matinding tagutom, hindi lang sa Ehipto kundi sa buong mundo. Ang tanging lugar na may pagkain ay ang Ehipto, kaya't nagsidatingan ng mga tao mula sa iba't ibang lutain para bumili. Ang taggutom ay umabot din sa lupain kung saan nasa pamilya ni Jose. Nabalitaan ni Jacob na may pagkain sa Ehipto, kaya't inutusan niya ang kanyang mga anak na pumunta roon maliban sa bunsong si Benjamin. Pagdating ng magkakapatid sa Ehipto, kinailangan nilang humarap sa gobernador para bumili ng pagkain. Yumuko sila sa harapan nito. Hindi nila alam na ang pinunong nasa kanilang harapan ay ang kapatid nilang si Jose. Nakilala agad sila ni Jose, ngunit hindi siya nagpakilala. Naalala niya ang mga panaginip noong bata pa siya, ang mga bigkis at mga bituin na yumuyukod sa kanya. Sinubok niya ang kanyang mga kapatid. Pinaratangan niya silang mga espiya. "Hindi po kami espiya," sabi nila. "Kami ay 12 magkakapatid. Ang bunso ay naiwan sa aming ama, at ang isa ay wala na." "Patunayan nyo," sabi ni Jose. "Iwanan nyo ang isa dito. Umuwi kayo at isama nyong pabalik ang inyong bunsong kapatid." Ganun na nga ang nangyari. Pagbalik nila, kasama na si Benjamin. Lubos ang tuwa ni Jose na makita ang kanyang bunsong kapatid. Muli niya silang sinubok, mulit sa huli,
Nakita niyang nagbago na sila at magmamalasakit na sila sa isa't isa. Hindi napigilan ni Jose ang kanyang damdamin. Pinalabas niya ang lahat ng tao, maliban sa kanilang mga kapatid. Umiyak siyang nagpakilala. "Ako si Jose. Buhay pa ba si Itay?" Natakot at nagulat ang kanyang mga kapatid. Ngunit sinabi ni Jose, "Huwag kayong matakot. Kayo ang nagdala sa akin dito. Ngunit ginamit ng Diyos ang kasamaang iyon para sa kabutihan upang mailigtas ang maraming buhay. Umuwi kayo at isama niyo rito si Itay at ang buong pamilya." Tuwang-tuwa ang Pharaoh sa balita at binigyan sila ng pinakamainam na lupain sa Ehipto. Umuwi ang magkakapatid at ibinalita sa kanilang amang si Jacob na buhay si Jose at siya ang pinuno ng Ehipto. Halos hindi makapaniwala si Jacob, ngunit nang makita niya ang mga karwaheng ipinadala ni Jose, muli siyang nabuhayan ng loob. "Sapat na," sabi niya. "Buhay ang anak kong si Jose. Pupuntahan ko siya bago ako mamatay." Ang buong pamilya ay naglakbay patungong Ehipto at doon naganap ang pinakahinihintay na pagkikita ng mag-ama. Yayakap silang ng mahigpit at umiyak sa sobrang galak. Ang pamilyang minsan ang pinaghihiwalay ng selos at galit ay muling nabuo dahil sa pagpapatawad at pag-ibig.